Pangatlong araw na nga akong hindi nilulubayan ng trangkaso. Kaya si Geraldine hindi rin siya nakakasama magtinda kasi yung dalawang bata may sakit din. Nagluto nga si Geraldine ng sopas, hindi rin kasi makakain yung mga bata ng kanin. Buti na lang kamo si Carlos at si Geraldine, hindi rin sila nahawaan kaya hindi sila nagkasakit. Kaya silang dalawa lang din talaga yung kumikilos dito sa bahay. Hirap din nga talagang magkatrangkaso. Dito nga sa looban namin kung saan kami nakatira, may mga trangkaso din yung mga kapitbahay namin dito. At ang hirap pa nga nun, hindi lang talaga lagnat, talagang may kasamang ubo. Ang kagandahan nga nito, kahit may sakit ako, gustong gusto ko talagang kumain. Before kasi naaalala ko kapag may nararamdaman ako or may trangkaso ako, ayokong kumain kasi ang pait ng panlasa ko. Pero ngayon nga talagang kain lang ako ng kain, lahat talaga ng ibinibigay ni Geraldine kinakain ko. Kaya wala rin talaga akong ginawa kundi matulog at kumain. Yung dalawang bata nga merong sakit din, si Tanta naman. Hirap na hirap din pakainin ni Geraldine kasi nga naririnig ko sila na nag-aaway palagi sa pagkain. Buti na lang din at suspended yung mga pasok sa school kaya si Geraldine talaga alagaan niya yung mga bata. Pumasok nga sa kwarto ko tong cute na puppy na to kasi hindi nga ako lumalabas kaya siguro na-miss niya rin ako. Kinatanghalian naman tinawag na ako ni Geraldine at kakain na nga daw kami. Yung ganisa tuyo nga yung ulam namin then meron pang Lucky Me. Maulan din kaya ang sarap talaga mag-ulam ng ganito. Pagkatapos kong kumain lumapit sa akin si Talia, kinausap ko din siya. Gamos? Bakit? Nilunggot ako. May lagnat ka? Bakit ka may lagnat? Oh. Bakit nakulungan? Nakulong daw. Ay, nasa kulungan ba yung mga aso? Kaya sila umiiyak? Oh. Bakit? Nakakatuwa to si Talia kasi ang straight niya nang magsalita. Pero kapag kinakausap siya tapos nakikita niyang nakaharap yung camera, natigil siyang magsalita kasi nahihiya siguro siya sa camera. Mag-iisang linggo na nga tong puppy dito sa amin at ang bilis nilang lumaki. Tatakaw din kasi nilang kumain. Doon pa lang kasi sa pinagkuhanan nito, kanin yung kinakain nila. Kaya dito nga sa bahay, kanin din yung ipinapakain din sa kanila. Dalawa nga yung ibinigay nila dito sa bahay kasi ang dami na ring aso doon sa kanila. Hindi na rin daw kasi maalagaan kaya talagang ipinamigay na. Pagkatapos ko ng halian, bumalik na ako sa room ko. Nahihilo din kasi ako kapag matagal nang nakatayo or nakaupo. Kinahapon na naman habang nagluluto si Carlos ng pares, naglaga rin si Geraldine ng mais. Yun na nga yung minerienda namin. Si Tanta naman, sinubukan siyang painumin ng oregano ni Geraldine. Ininom sana niya pero hindi niya nagustuhan kaya iniluwa niya rin. Iba rin kasi talaga yung lasa ng oregano para sa mga bata. Pero ito din kasi nakakapagpagaling ng ubo nila noon. Medyo malaki na rin kasi si Tantan kaya mahirap na rin talaga painumin ng mga ganitong gamot. Yung natirang tinimpla nga ni Geraldine, hiningi ko na rin sa kanya kasi sabi ko ako na lang din ang iinom. Ito lang din kasi nakakapagpatanggal ng plema ko kapag may ubo ako. Dinadamihan ko nga lang yan ng kalamansi para mas mangibabaw yung asin. Kasi nga talaga mas maganda pa yung mga herbal kaysa sa mga gamot. So na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!